Samantala, inaasahang dedesisyonan na po ng Sandigan Bayan sa loob ng 48 oras ang petisyon ni Senador Bong Revilla na makapagpiyansa. Tinapos na po kanina ang paghaharap ng mga ebidensya kaugnay sa mga umano'y naging kickback ni Revilla sa pork barrel scam. At nakatutok si Joseph Moro. Tapos na ang pagdinig ng petisyon para makapagpiyansa ni suspended Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 1st Division sa paglalagom o summation ng mga ebidensya ng prosekusyon. Sabi ni Fiscal Geoffrey Toribio, may tinatayang 16 na transaksyon ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ang pinasok ni Revilla at kampo ni Janet Lim Napoles sa pagitan ng taon 2007 hanggang 2009. Ang kabuang halaga raw ng mga proyekto, 517 million pesos. Dito, ayon sa prosekusyon, aabot sa 182 million pesos ang nakuhang komisyon ni Revilla sa loob lamang ng 3 taon at nakuha niya ito ng cash. Pero higit na mas malaki pa ang komisyon na umano'y tinanggap ni Revilla base sa ledger ng pangunahing whistleblower na si Ben Hurluy. Mula raw 2006 hanggang 2010, na-record ni Luy ang tinatayang 224 million pesos na kickback umano. Pero sa gitna ng summation ng prosecution, pinutol ito ni Sandigan Bayan 1st Division Chairman Justice Efren de la Cruz. Inutusan ni Justice de la Cruz ang prosecution na dumiretso na sa mga malalakas na ebidensya na hawak nila. Sa bail hearing, kailangan maipakita ng prosecution ng malakas ang ebidensya nila laban kay Senador Bong Revilla Jr. Dahil kung hindi at makita ng Sandigan Bayan na mahina ang ebidensya, ay pwede nilang pagpiyansahin at pansamantalang makalaya ang senador. All of these deposits that were made to the NGOs were traced by AMLC, and there are bank documents annexed to the bank inquiry report. And so the court can look at it. Pagsalag ng depensa, sabi-sabi lamang o hearsay ang ebidensya ng prosekusyon laban kay Revilla, lalo na ang mga testimonya ni Luy. Kaya sabi ni Bodegon, dapat payagan makapagpiyansa ng korte si Revilla. Sa kanila kasi tinanggap nila ng bumbu yung mga deklarasyones ng mga whistleblowers. Walang laman yun kasi hearsay evidence yun. Hearsay because sinabi lang sa kanila ni Napoles. Mga ibang tao nagsabi sa kanila. 5 buwan din dininig ang petisyon ni Revilla para makapagpiyansa at base sa administrative order ng Korte Suprema Marso nitong taon lamang, dapat ay makapagdesisyon na ang Korte sa bail proceedings sa loob ng 48 oras pagkatapos ng hearing. Pero ayon kay Justice de la Cruz, hihingi sila ng extension sa Korte Suprema. You think you will be set free? I think so. Yeah. Kaya kukunin natin ito sa dasal. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.